Okay? Magandang araw po sa inyo. Magandang tanghali. Magandang gabi. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po akong kasama rito. Hindi po ako nag-iisa. Ito po sila. Mga kabataan. Yan. Po. Yan. Mga papasibol na mga bata. Yan. Kami ngayon ay mag-aaral po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Akin pong isi-share sa kanila. Pero gagamit tayo ng Biblia. Yun naman po yung mama nila, si Ada. Ano po? Ang nanay ng tahanan. Okay? Lagay muna natin ito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng mabuting balita na nakasulat po sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ayan. Ito pong Bibliang ito na ginagamit ko ngayon, manipis, New Testament. Ayun yung Catholic Edition. Ito po galing sa simbahan ng Katoliko na pinamimigay po nila sa mga opisina, estudyante, at doon sa mga preso. Itong Bibliang ito po galing sa preso sa Manila City Jail na isang bata po na involved sa droga. At nung makalabas siya, ito, hiningan ko po siya ng isa nito. Siya naman aking gagamitin ngayon. Yan. Bagamat mura po ito, wala namang 100 ito, kaya ko naman pumili. Pero, sabi ng bata, na tinanong ko siya, kung saan galing yan, sabi niya sa City Jail. Sabi ko, ba't ka nakulong? Napagbintangan ako. Aro, yung salitang napagbintangan, mabenta po yan. Sa mga nakakulong, madalas yung sa kanila sinasagot, napagbintangan lang ako. Kaya napagbintangan, kaya hindi, nakulong ka na eh. At sino naman ang nakakahalam niya? Kung nagsasabi ka ng totoo, o nagsisinungaling ka. No, kagaya nila, nakita nyo sa picture, mga kabataan po sila. O, minsan pa, tignan nyo po sila. Nasa edad po sila ng growing up. Ang mga batang ito, sa edad nila, kaya na nilang gumawa ng bata. Yan. 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 Yan, ganyang mga edad. Yan. Kaya na nilang gumawa ng bata yan. Minsan may tinanong akong ganyan. Kaya nyo na bang gumawa ng bata? Sagot nila, hindi raw. Hindi raw. Sige. Nandito po kami ngayon sa tahanan na ni Ada. Dito po sa barangay 103. Barangay 103, Sonig, District 1, Tondo, Manila. Pamilya Bautista. Tama, Bautista, no? Family Bautista. Ayon po sa kasulatan, kayong mga kabataan, pakinggan ninyo ito, no? Kapag ang salita ng Diyos binabahagi sa inyo, kung paano kayong sinasabihan ng teacher sa school, keep quiet, listen to me. Sabi ng teacher, di ba? Ngayon, yung teacher, ako, pareho kami. Siya nagtuturo siya sa school tungkol sa mga academics. Ako naman nagtuturo ko, yan, sa Biblia. Kaya pareho ang papel namin ng teacher. Teacher, like a pastor. Pastor, like a teacher. Bakit? Pareho kami nagtuturo. Kanya lang magkaiba. Sa kanya, sa school. Dito naman, tungkol sa salita ng Diyos. Okay?
Sino sa inyo ang nagmumura? Nagtaas kayo. Ibig sabihin, ba't kayo nagmumura? Ang dahilan. Pressure po. Kasanayan. Na-pressure, Emotion. emotion, Kasanayan. galit, nasanayan. Yung nasanayan, yun ay nakuha mo sa barkada. Pag yung barkada mo nagmumura, yun, nakukuha mo. Pero dapat hindi tayo ganon. Kasi, hindi nyo ba alam na yung magmura sa kapwa ay gawaing masama? Kaya ako tinanong sa inyo yun, kasi yung edad ninyong yan, nakakaunawa na kayong masama't mabuti. Tama? Ito, sa Kawikahan 14:21, meron nakalagay dito, ang umaamak sa kapwa ay gumagawa ng masama. Pag minumura mo ang kapwa mo, inaamak mo siya. Gumagawa ka ng masama. Halimbawa, nagmura kang isa sa kasalanan. Nagmura ka na naman. Nagmura ka na naman. Patong-patong ang kasalanan mo sa Diyos. Dahil sa ginawa mong pagmumura. Kasi walang nagtuturo sa iyo na huwag kang magmura sa iyong kapwa. Kaya kayo nakakapagmura. Pero pag mayroong nagtuturo, napipigilan kayo kahit papaano. Sa amin sa probinsya nung araw sa Pampanga, yung mga kabataan na gaya ninyo, pag sila'y nagmura, yung matatanda, ito. Alam nyo saan ang tama? Sa bibig. Yung ganong gawain sa probinsya namin sa Pampanga, hindi magagalit yung ibang matanda na bakit mo ginanyan yung anak ko. Hindi sila nagagalit. Natutuwa pa sila. Kasi nagmumura sila. Kaya yung matatanda, dito. Kaya kung isa, pag mali ang tama, dudugo yung Big. maaaring ang ilong mo, maaaring ang Big. labi mo. Siyempre, pag ginanyan, ganon. Ganon sa amin, no? Kaya kami mga kabataan nun, yan, hindi namin practice ang magmura. Talagang may katapat, palad. Kaya ako kayo tinanong, kasi yung edad ninyong yan, wala tayong magagawa. Sana, hanggat may pagkakataon pa, magbago kayo. Binasa ko masama. Gumagawa ka ng masama. Ngayon, kayo ba gusto nyo minumura din kayo? Yun ang kasabihan, yung ayaw mong gawin sa iyo, yan, huwag mong gawin sa iba. Ngayon, anong utos? Ito. Sa 22, sabi ni Jesus, ay ito. Sa Mateo 22:34. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. 35. Isa sa kanila ang dalubhasa sa kautusan. Ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Yun ang una. 38. Ito naman ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito na tayo papasok sa tanong ko kanina.
Kayo ba gusto niyo minumura kayo ng kapwa nyo? Huwag niyo silang murahin. Ito yung sinasabi ni Jesus. Una, mahalin mo ang Diyos. Ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Pag minahal mo ang Diyos, mamahalin mo kayo ng kapwa mo. Ang utos, mahalin mo ang kapwa mo. Yun ang pangalawa na pinakamalagang utos. Kung mahal mong kapwa mo, huwag mong sasaktan ng kapwa mo. Huwag mong mumurahin, huwag mong sasaktan o hindi yan nakalagay, mahalin mo ang kapwa mo. Oh. Hindi ba ganon? Bakit kailangan murahin mo ang kapwa mo? Anong dahilan? Kasi may dahilan yan eh. Hindi mo naman basta mumurahin. Ba't mo minumura? Maaaring galit ka sa kanya. Maaaring may atraso sa sayo. O maaaring magkahaway kayo. Pero hindi sinabi ng Panginoong Yesus, kundi ang sabi niya, mahalin mo. Ibig sabihin, yun lang ang gagawin mo, mahalin mo siya. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal nyo ang inyong sarili, mahalin nyo ang kapwa niya. Kasi yung ayaw nyong mangyari sa inyo, kagaya ng pagmumura, ayaw nyong mamura, di huwag kayong magmura. Oh. Nakakatulong ba yung pagmura? Magiging magandang lalaki ka ba? Hindi. Hindi ka gagandang lalaki dyan, magiging pangit ka. Pangit ang pag-ugali mo. Ngayon, pag meron nakakita sa inyo, nagmumura kayo, tandaan nyo ha, ano sasabihin ng tao? Yung batang yan, kaya pala mura yan? Kasi anak ni ganito yan. Yung tatay mo, walang kaalam-alam na dadamay. Kaya pala mura yan, yung nanay niyan. Palamura kasi si ganito yan. Kaya pati nanay mo nadadamay. Kung minsan natutulog na yung nanay mo, natutulog na yung tatay mo, nadadamay pa sila dahil sa iyong kagagawan. Kaya sasabihin ng tao, kanino ka nagmana? Sa tatay mo siguro. Walang kaalam-alam ang tatay mo, nadadamay siya. Walang kaalam-alam ang nanay mo, nadadamay siya. Oh. Maawa kayo sa magulang nyo. Hindi naman kayo pinalaki ng tatay nyo. Anak, paglaki mo, magmura ka. Sinabi bang ganon? Hindi. Sinabi ba ng inyong teacher? Mas lalong malapit yung teacher nung araw. Nung kami yan nag-aaral. Alam niyo ba yung eraser? Apa. Pag narinig ka ng teacher, Eraser. Pag narinig ka ng teacher, eraser. meron pa. Chok. Alam mo yung patilin nyo? Ilay. Pangat. Tatayo ka din. Gusto mo tumakad? Hindi ba masakit yun? O kaya gagawin ng teacher, dito, tumayo ka dito sa harapan. Hanggang sa matapos ang klase ninyo, nakatayo ka sa harapan. Gusto niyo ba yun? Pinagmamasdan kayo ng inyong mga kaeskwela? Na? Nakatayo ka? Oh, gusto niyo ba yung gano'n? Kahit yung teacher, ayaw niya eh. Eh dahil sa kakulitan mo, pinaparusahan ka. At kung minsan sumagad ang teacher mo, patatawag pa yung nanay mo, yung tatay mo, sa guidance. Walang kaalam-alam ang tatay mo, tanay mo, mag-guidance pa sila ng dahil sa iyo. Kaya kung minsan, ang sabi nila, yan bang tinuturo ng guro mo? Yan bang tinuturo ng teacher mo? Yan bang tinuturo ng mga magulang mo? Yan bang tinuturo ng mga kapatid mo? Kahit kailan, walang nagturo, sige anak, magmura ka na lang.
Yung iba naman, yun nga, dahil walang kumokontrol, walang nagsasabing mali ang ginagawa mo, kaya ang akala mo, tama ang pagmumura. Kapag lalo na kung nakikita mo sa environment sa barkada. Kaya dapat dalawang barkada. Isang barkada nakatawa, isang barkadang hindi. Dapat yung mababait na barkada, yun ang barkadahin ninyo. Yung barkadang palamura, hindi magandang barkada yan. Bad influence yan. Masamang influence yan. Alam nyo ba nung araw na nakatira ako sa Baguio? Meron kaming inuupan. Lalaki kami, magkakasama kami, ng mga kasama ko sa trabaho. Alam nyo ano sabi ng may-ari ng bahay? Bad influence kayo eh. Kami raw, bad influence kami. Kasi, nung hindi pa kami natira sa bahay na yon, walang babae pumupunta rito. Pero nung matira na kayo rito, kayo pa dinadalaw ng babae. Kaya sabi niya, bad influence kayo. Kaya sinabi nila sa babae, yan na bang uso ngayon? Ang babae nang umakyat sa lalaki? Yan na ba ang uso ngayon? Sabi niya, na kayong mga babae ang dumadayo dito. Kaya, bad influence daw kami. Sabi ng may-hari ng bahay, maging sa eskwelahan man, sasabihin ng teacher, bad influence ka. Kapag bad influence ka, ang nanay mo at tatay mo ay parehong walang yak. Kasi, ikaw yung reflection ng iyong magulang. Nagre-reflect sa iyo yung magulang mo. O, di ba? Anak kasi ni ganyan yan eh, kaya palamura. Anak kasi ni ganito eh, kaya palamura. Ikayo ang reflection ng inyong magulang. Ibig sabihin, hindi nyo mahal ang magulang niyo. Ang totoo niyan, hindi nyo mahal. Basahin natin ang isang talata pa ng Biblia. Dito sa makinig lang kayo, marami kayong matututunan dito. Ito. Sabi ni Pablo, mga anak, ang tinutukoy niya mga anak. Sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Anong sabi? Alang-alang sa Panginoon, sundin mo ang iyong magulang. Meron bang magulang nagsabi na, anak, sige, magmura ka? Meron bang tatay ganyan? Meron bang nanay na ganyan? Kayo, inutusan ba kayong magmura? Kayo. Lalo ka na, ha? Ay, pastor lang bumuren. Ha? Diba? Naano ka ni pastor, diba? Ako, akala ko, medyo mahayos-ayos ka. Ngayon nalaman ko, dito ha. Ikaw siya, ha? Oh. Anong kasunod? Ang anak, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Oh. Igalang mo ang iyong nanay, ang iyong tatay. Paano mo sila igagalang? Kasi kayo ang reflection ng magulang. Dapat kayo yung umiiwas hanggat maaari. Huwag kayong nagsasalita ng maganda, ng hindi maganda, mura. Huwag din kayong mabigat ang kamay na parang akala mo siga ka. Kasi sa edad ninyong yan, kapag na-involve kayo sa kawalang yan sa labas at inuli kayo ng pulis, sinong patatawag ng pulis? Yung magulang ninyo.
Dito lang sa barangay, may curfew. 18 below. Pag sinabi ng kapitan, patawag mo ang nanay mo, patawag mo ang tatay mo. Dahil hindi ka pwedeng ikulong kasi minor de edad ka. Ang ikukulong ngayon ang tatay mo or nanay mo. Sila ang dadalhin sa presinto para makulong dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo. Walang kaalam-alang magulang mo, natutulog na lang sa tahanan, natutulog na lang sa bahay ang tatay mo, yung pala binabarangay na sila. Nang dahil sa iyo. Nang dahil sa iyong kayabangan. Akala mo, siga ka. Alam nyo, ang Biblia yung nagtuturo ng tama. Bilang anak, ito ang sinasabi ng Biblia. Anak! Sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito nararapat. 2, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang utos na may kalagit na pangako. May pangako ang Diyos kapag masunurin kang anak. I-bless ka ng Diyos. Pero pag hindi ka sumusunod, yan din ang dahilan bakit parurusahan ka ng Diyos. Yung hindi mo pagsunod sa iyong magulang. Mahalin yung magulang nyo. Nagpapakahirap sila maghanap buhay para pag pumasok ka sa eskwela, meron kang pagkain, meron kang bahon. Kaya dapat, habang lumalaki kayo, mag-aral kayo ng mabuti. Ang kailangan lang ng magulang ninyo ay yung diploma. Kapag nagtapos kayo, akyat pag magulang mo sa entablado, tatawagin ang pangalan mo para sabitan ka ng medalya. Di ba, ang magulang masaya siya? Ano siya? Anak ko yan. Anak ko yan. Sasabihin pa ng nanay o tatay, mana sa akin yan. Pero pag gumawa ka masama, ay hindi ko anak yan. Walang yan eh. Hindi ko anak yan. Pero ang reality, anak niya. Pero itinatakwil ka na niya. Hindi ko anak yan. Hanggang sa mapuno ang magulang mo, anong sasabihin niya? Lumayas ka rito. Hindi na kita ituturing na anak. Kita niyo? So, maliwanag ang kasulatan ng turo ng Biblia. Sumunod tayo sa inyong mga magulang. Ano man ang status ng magulang mo, masama man siya. Walang pinag-uusapan dito kung masama ang magulang. Hindi. Basta ang batas, sumunod ka sa iyong tatay, sa iyong nanay. Kaya ano man silang, kaya ano man ang ugali nila, ang batas, sumunod ka lang. Kasi anak ka. Bakit? Yun ang nararapat na dapat nating gawin. Ang sumunod sa gusto ng Diyos. Kaya kung mahal ninyo ang Panginoon Diyos, walang dahilan para hindi ninyo sila sundin. Walang dahilan. Sundin ninyo habang nag-aaral kayo. Ito, estudyante ka rin? Ikaw, estudyante, sita ba? Estudyante? Di mag-aaral kayo mabuti. Ang trabaho ng estudyante, mag-aral. Ano pa? Mag-aral. Ano pa? Mag-aral. Wala! Mag-aral lang ang inyong trabaho. Hanggat may nagpapaharal, hanggat merong eskwelahan, mag-aral kayo. Pagdating ng araw, kayo rin naman ang makikinabang. Pagdating ng araw, tatanda din kayo, kagaya ko. Ako, hindi ako nag-aral ng maayos. Pero kaya ko mag-aral. Kaya hindi ako nakatapos. Kayo, pagsikap kayo para sa inyong kinabukasan. Alam nyo, pag nagkaroon na kayo ng tamang edad, doon nyo marirealize. Pag hindi kayo nag-aral,
makikita mo yung kaklas, magbabarkada kayo. Halimbawa, yung isa sa inyo hindi nag-aral, yung isa nag-aral. Pagdating ng araw, nagkita kayo. So, kanina to. Ah. Yung nag-aral, alaki ng bahay, merong kotse. Ikaw, padyak. Sa sidecar ka. Magkita kayo. Anong sasabihin mo? Sayang, kung alam ko lang sana, nag-aral na lang ako. Diba? Naiinggit ka ngayon. Kasi yung kaibigan mo, yung kakilala mo, nag-aral siya. Kaya meron siyang magandang kinabukasan. Iba yung nag-aral sa hindi nag-aral. Tandaan nyo niya. Bandang uli, magsisi ka man. Kaya kung matanda ka na. Kagaya ko, limbawa ako. 63 na ako. Wala na, uli na. Uli na. Gusto kong mag-aral? Pwede. Kanya lang ang tanong. Ilan taon na kaya ako pag matatapos ako? Di ba? Meron pa kayang kukuha sa akin na empleyado para mag-empleyado? Wala na. Matanda na, mahina na. Kaya tatandaan nyo, walang pinakamabuti na ating gagawin at na iyong gagawin, kundi ang mag-aral, mag-aral at mag-aral. Sige, pray tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga kabataan na ito. Nawa, tulungan mo po sila, Panginoon Diyos. Umamin silang lahat, sila'y palambura. Baguhin mo po sana ang kanilang paghuhugali na maging matino po sila mga bata, na kagigiliwan sila ng mga tao. Higit sa lahat, kagiliwan mo po sila, Panginoon Diyos. Salamat po. Bigyan mo sila mapayapat na ibig na tulog at ang kanilang pag-iiskwela, patuloy na tulungan po sila. At gisingin mo po sila sa araw ng bukas, taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay? O, dito po, titignan nyo po para makita nyo po yung mga kabataan. Ito. Ayan. Ito po. Actually, ayan po kasama nila nanay, si Ada. Yung dalawa na yan, yan. Hindi po magnanay yan. Wala po yan. Sige po, kaibigan, ano? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa lang ang kailangan. Ano yon? Like. Mag-share kayo na mag-share. Kayong mga nasishare, sana meron po kayong napulot na haral. Pwede nyo pong ipapanuhod dito sa inyong mga anak. Kasi po, biblical teaching naman para sa mga kabataan. Ano po? Ito po, ang inyong kaibigan. Minsan pa, ito pa po yung isa, na gano'n lang pala sa labas kanina. Yan. Kita nyo po. Like, share. God bless us all. Bye-bye.